BNL's business section continues after this shortly. For all the kids out there and for all those who are forever young at heart, our feature on Vogue cannot be missed. For all you gun and Vogue spotlights a man who collects all sorts of toys you can imagine. Check it out later on in the show. Check out our feature on Vogue later as we tour you to a mini Disneyland, Toys R Us kind of place. The good life never fails to make us smile. Now for our first feature here on Vogue, we have for you, for the kids and the kids at heart, a huge playground. Watch this. Meet Jimmy Madarang, a collector by avocation. Jimmy counts himself as a serious collector, and if you get the good fortune of seeing him among his life's collection, you will certainly agree with him. Nakapag sa akin ng hilig sa collect ng mga toys. Kasi nung nanood ako nung yung panahon namin, yung King Kong or Godzilla, na hinahawakan niya yung train, yung eroplano, di ba? Kaya sabi ko, kung meron akong mga maliliit na mga item na parang ako yung higante na pwede ko siyang hawakan. Jimmy started tinkering with a miniature 1962 Ford Fairlane and has never looked back ever since. He has faithfully kept his miniature car, the first in his collection of thousands of miniatures. Yung nasa likod kong Mini Cooper, nag-start yan sa yung mga 1:80 na die-cast. Tapos sabi ko, ba't hindi ko i-collect siya ng iba-ibang size? So umabot din siya ng siguro 5 to 6 years na in-accumulate ko yung iba-ibang size. Tapos yung ibang na size na ganon, wala siyang ganung color. So pininturahan ko para maging uniform lahat ng size meron sa the same model, the same color. Almost 4 decades later, Jimmy has amassed so many toys that his house has been converted into a virtual toy museum. Dito sa Toy Museum, meron kaming 4 na kwarto. Yung unang kwarto, yun po yung mga collection nung panahon pa nung eldest sisters ko, 2 sila, tsaka 2 brothers na kinolek nila. Tapos dahil sa naluma na, naitabi sa akin. So yun ang unang kwarto na puro mga antique toys. Tapos yung pangalawang kwarto po, yun yung mga karamihan doon, yung mga inassemble ko na mga model kits. Tapos ito yung ikatlong kwarto, yung mga recently na nabili sa mga second-hand store, tsaka sa mga internet na sa katulad ng eBay. Yun, ito yung mga naipon ko. Ika-4 pala na room, yun yung doon ako nag-assemble, doon ko nire-restore yung mga laruan. Walking through the toy museum, one can see how much time and effort Jimmy has spent to maintain all of the toys in mint condition. He remembers with glee how in Carriedo in the 60s, these toys cost around 10 pesos. Now, these collector's items are being traded in eBay for thousands of dollars. Jimmy says he now prefers battery-operated toys because of the animation which allows one to somehow interact with the toys. Gusto ko sana magkaroon ng parang miniature Disneyland. Siguro, sa mga darating na taon, baka pwede ko magawa yun sana. He now estimates the toys at the museum to number at least 10,000 and still counting. Nung nagkaroon na ako ng semi na tinatawag na parang si Toy Museum, na siya, merong yung mga relatives ko, mga pamangkin ko. Actually, may isa nga dyan, bigay ng uncle ko, yung gold na car dyan. Tapos yung ibang mga toys dito na mga 90s, yan yung mga pinaglakyan ng mga pamangkin ko na binigay sa akin, dinisplay ko. Meron nga akong teen toy din na binigay nung neighbor ko. Itong Volkswagen na 1962, ito yung pinaka-memorable na sasakyan. Kasi noon, meron kaming ganyan na sasakyan. Actually, nakapatong nga ako dun sa silya, nakalabas yung ulo ko nung panahon na yun, 1962 pa. He also enjoys the radio-controlled cars that transform into robots. Apart from collecting toys, Jimmy has also ventured into crafting miniatures and joining competitions.
Ano, 1982, meron kaming parang paligsahan yung mag-build ng mga model kits. Noong 1982 sa Makati na display. Nanalo nga ako ng Battleship Yamato na award na Best in Show Award. Jimmy doesn't intend to part with any of his collections. He says he wants to keep all of them because these, especially the rare ones, are for his fellow Filipinos to enjoy. Actually, hindi ko talaga siya ibebenta kasi siguro kasi darating naman lahat ng panahon, someday mawawala na ako rito. So yung mga rare na toys, as much as possible, gusto ko i-complete siya para lahat ng mga Pilipino makikita niya na, uy, meron pala mga ganitong mga toys na existing. Tapos wala pa sa abroad, kundi sa atin meron. Yan ang dream ko rin isa. Nyo po yung harapan ng jeep na ito, parang familiar sa inyo. Kasi yan yung mga pampasaherong jeep natin ngayon, yan yun. Kasi nung pagkatapos ng gera natin dito sa Pilipinas, yung mga military jeep ng mga US military jeep, iniwan na nila sa atin yan as junk. Tapos binili siguro natin, tapos ginawa natin pampasahero. Kaya pag tinignan yung harapan niya hanggang ngayon, may ganyan pa sa labas, nagpapasada na jeep natin. Such is the passion of Jimmy for the toys that he lovingly restores, polishes, and maintains over the decades. Kung meron ng stable na income para dito, maski na maintenance lang, kaya gusto ko nga sana na mai-invite yung mga school for student na school field trip. Meron tayong parang minimum fee na let's say 100 or below, para meron akong stable income. Tapos at the same time, lahat ng bata, makikita niyo yung mga iba-ibang panahon ng mga laruan, magkakaroon sila ng mga ideas. Gusto ko po imbitahin kayo mga schools na kayo ng school field trip dito kasi very educational po itong mga collection ko. Bawat toys po, nagbibigay ng story, kung ano yung mga meron dito. Lahat nagiging history, science, lahat po ng mga subject na applicable sa school ay nandito na sa miniature na mga collectibles namin. Tapos ang contact number ko ay 363-6247 at saka ang address po namin dito is 99-101 Sergeant Rivera, Corner, Banawi, Quezon City. If you're not the collector type, then a simple visit to the museum will perk you up and enjoy a trip to Disneyland without having to leave the Philippines. Kids ages 2 to 92 are always welcome to prance around this one-of-a-kind museum. Now, we are just warming up, folks, but when we come back, we are going places, and we got something for the trigger-happy in you. Stay stuck.